Hallelujah. As long as we live, as long as we still have breath, hallelujah. Habang ikaw ay humihinga, alam ko na ating patuloy na pagpupurihan at bibigyan pagsamba ang ating Panginoon. As we feel the presence of the Lord in this place, shall we sing this song? Padaramdam kitang pupurihin, Panginoon. Because I made up my mind, Lord, to follow you. No turning back. No turning back. Hallelujah.
Amen. Papasalamat ako sa Panginoon. Praise the Lord sa ipinagkalpas na conference, the NMC, mga kapatid, for the National Music Commission, National Music Conference. Amen. Kanagin kami ng musicians and mga may desire na magpagamit sa ating Panginoon. And surely, mga kapatid, na sa tatlong araw na aming konferensya ay talagang na-bless kami. Amen. Dahil ang kanilang purpose ay hindi lang ma-improve ang aming mga skills sa mga instrument, pero ang very purpose niya, mga kapatid, is the character building. Amen. Na dahil gaano ka pa galing sa tumugtog ng mga instrument kung hindi tama ang puso, kung hindi tama ang iyong attitude, amen, ay baliwala lahat sa harapan ng ating Panginoon. And we thank God, mga kapatid, dahil sa mga lectures nila, especially sa preaching, mga kapatid, very amazed ako. Amen, kung paano mag-interpret ng aming preacher, yung kanyang hermeneutics ay talagang ibang level, mga kapatid. Napakaganda ng salita ng ating Panginoon. Amen. And indeed, mga kapatid, na talagang na-revive kami doon. Amen. Talagang nasulit namin. Amen. Kahit man medyo may kamahalan ang ating registration, pero the best, mga kapatid, ang experience namin sa conference yun, na talagang kapag babalik po sila next year, talagang babalik din kami, mga kapatid, sa conference yun. And we thank God, siya nag-provide na namin mga pangangailangan for protection and guidance, maliban para papanagin ka na hindi panagawin, hindi makapsat kayo na dyan, hindi protection, hindi ako ka talagang nalagsu kami na hindi sa unang kapsat kayo, wala pa na hindi nasusurumi. Amen. May papay na hindi panagtutumi, naging instrument para kantami ng kapsat. And we thank God, we give all the glory sa ating Panginoon. Amen. So sino man ang pumayat na sa maklog ng kapsat na testify, amen, hindi na ibang Diyos, hindi na wala iti pulpito. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Ayan. Praise God. Paramutan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Grabe yung battle ng kapsat. Hindi, ano, una lang yung work
Saudi ako kapsat. Maging nakikipag-usap ako sa kanyang mga kapatid na araw-araw gano'n mga kapatid ay yung praying na aking ni ako iti mangyari kaya ko kapsat. And alam niyo mga kapatid, apply lang ko kaya niya lang kasi para lang masabi ko sa sarili ko mga kapatid na may ginagawa ako mga kapatid na nakakaguguray ko kapsat. And meron ako pinag-arasal na word mga kapatid sa landbank mga kapatid. And nabagawin yung process na kapsat ng bulan. So, kung muna kapsat ko, magandang hanan ko na kapsat. Inet ko aling mga kapatid, pinag-pray ko sa Panginoon na nagawin niya yung desire sa puso ko mga kapatid na maalaala yung work ko kapsat. So, walang kagulan niya ng Lord, basta may work ako. Iba yun naman yung gusto ng Panginoon mga kapatid na strive yan lang na mga kapatid, hindi importante ko. Ayan mo kapsat, basta you're trying your best mga kapatid na nakaguguray, di ka papala kapsat. But you're also working mga kapatid. And doon sa church mga kapatid, nagkaroon kami ng bisita kapsat like Rich. Meron siyang prophetic ministry mga kapatid. And noong una kapsat, nagdaraw na anak matmatik na kapsat. Tawag ko na sika, stuye, dahil sakit mo kung wala kang nagkailaw kapsat. And ako mga kapatid, hindi ko naman kilala yung mga miyembro mga kapatid. So ko ang mga niya talaga pagdadaan. So anak matmatik na kapsat. And meron ako close doon mga kapatid na isang nanay na maka-conceive mga kapatid. Tapos ko na nakapasad. Sika ako na nakapasad at the problema tinabless mo ko na. So doon ako naniwala mga kapatid na meron talaga siyang prophetic gift mga kapatid. And doon ko lang siyang tumangot ko na kapasad. Pero mga kapatid, natapos yun mga kapatid. And one day mga kapatid, nag-scroll na ako yung Facebook ko kapsat. Nag-preach siya mga kapatid. Nag-share siya sa Facebook mga kapatid. And ako'y lang lang kapsat. Nag-nagin na lang. Tapos hindi manipasin na kapsat. Ali live stream na mga kapatid. Mag-believe na sana ako mga kapatid. And kung na kapsat, hello, Sister Ruth, sabi niya mga kapatid. Live stream ko mga kapatid. Hindi niya ako nakikita mga kapatid. Tapos kung na mga kapsat niya, dapat i-pray mo, tata ako na naman yung kapsat. So, nag-comment na mga kapatid, I pray for work, pwede mga kapatid. And sabi niya, mga kapatid, nakikita ko, mga kapatid, sabi niya, nakikita ko may bukol ka sa, makikita ko na kasi bukol mo na neck part mo na kapsat. So, grabe, lang mga kapatid na, grabe, pag-action ng Panginoon mga kapatid na, kasi syempre kapsat merong doubt, diba mga kapatid? So grabe yung pag-action ng Panginoon mga kapatid. Tapos kung na kanya kapsat, kaya po ba work iti as executive assistant? Sabi niya sa akin mga kapatid, sige po, wala na kapsat, pero diba ako ngayon mga kapatid, hindi ako naniniwala kasi syempre nagdadalik graduate ko kapsat, diba? Tapos pagbalik na lang executive assistant. Tapos after na mga kapatid, hindi na kaya ko ng accounting na kapsat. Diba? Assistant na apply ako online na kapsat. Just to prove mga kapatid na yun talaga mga kapatid yung inilaan ng Panginoon para sa akin mga kapatid. Pero kaya maalala kapsat. Tapos sabi ko mga kapatid, sige na, wag na mga kapsat. Ang pipilit din naman talaga mga kapsat. So, back to nag-apply ako ulit yung mga
Tapos sabi ko mga kapatid, sabi niya sa akin mga kapatid, okay lang sa'yo ang position mo, executive assistant, wala na kanya nakapsat. So, ang galing ng Panginoon mga kapatid, sino ba mag-aakala mga kapatid na agad kasi yung position nila ng mga kapatid. So, grabe mga kapatid, actually, grabe yung waiting, pagpipiga mga kapatid, and revelation ng Panginoon mga kapatid. So, it's a reminder mga kapatid na magtiwala lang tayo sa Diyos. Huwag kami maawatan kakapsat sa mga kasama mga kapatid. Let's continue to believe and trust in God mga kapatid. And malay tayo po kakapsat. Dun sa work mga kapatid, may governmental na power take kasi kakapsat. Mga normal lang sa kanila mga kapatid yung mura-mura ka mga kapatid. Pero grabe yung patience na binibigay ng Panginoon sa akin mga kapatid. Every time mga kapatid na mura-mura din ako mga kapatid. God is reminding me na this is an answered prayer mga kapatid. And gagawin ang blessing ng Panginoon sa word mo mga kapatid. And glory to God mga kapatid. Hindi ko itinataas yung sarili ko mga kapatid. Pero dati makaputo ng kaaging kararagiting tao makanunod ka pamatyan kakapsat. Pero yung boss ko mga kapatid, nagkaroon kasi siya ng cancer mga kapatid. And sabi niya sa akin, kapatid na mga ikararag, kuraruhan niya kakapsat. And thank you Lord mga kapatid. Kasi diba, na-overcome ko mga kapatid yung fear na huwag na makamali siya kakilala ko ang kakapsat. But glory to God mga kapatid, siya yung nagsasalita through me mga kapatid. So yun yung ipinagpapasalamat at kakapsat. Bless the testimony na. See how God works. Though sometimes hindi natin maintindihan ang proseso ng Diyos, pero grabe na kinikilabutan ako mga kapatid sa testimony niya. At sa Panginoon ang lahat ng kapurihan. Amen. Praise the Lord. With this more at the Lord, God will use more sa kanyang ministry. Praise God. So sino pa yung sa testimony na? Praise the Lord. Wala na ba? Wala na mag-testify? Praise God. So, okay kayo din. Tawagin tayo ang aming nakasal. Praise the Lord. Palawin nga tayo bahay. Itadahit tayo sa offering tayo. Amen. Shall we sing that song? Sapat na at higit pa. Giving ka nawala tayo. Itadahit tayo sa offering tayo. Praise the Lord. Thank you.
If
the Lord. And the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 11, amen, nabanggit ko kanina sa aking Sunday school, ngunit hindi ko po sinabi kung ano ipapangarap ngayon sa kanila. But I know this is the word comes from the Lord. Amen. From the testimony, from the Sunday school, amen, even from our devotion. Ito po yung salita ng ating Panginoon. Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He had made everything beautiful in His time. Sa kanyang panahon, napakaganda lahat. Ginawa niya ito na napakaganda sa kanyang panahon. Also, He has set the world in their heart so that no man can find out the word that God made it from the beginning to the end. Walang sino man sa ating mga kapatid, amen, ang makakahadlang. At wala sino man sa atin ang mga makakasira sa mga plano ng Diyos sa bawat buhay na nasa sa atin. And today, I'm going to preach the title, God's Perfect Time. Amen. Ito po ang salita ng ating Panginoon, yung exceeded God's Perfect Time. Napakinggan po ang testimony ng isa sa ating mga kapatid na tumayo at tungkol sa bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At sabi ng mga kapatid, sa tagal ng panahon, siya naghihintay and she prayed, amen, sa tagal ng panahon na gusto niyang makamit yung kanyang inaasahan sa kanyang buhay, yung desire na kanyang puso na magkaroon siya ng Lord. Pero yung panahon na siya nananalangin, parang walang nangyayari. At sa bawat buhay natin, may mga panalangin tayo na sometimes hindi natin yung pabor ng Panginoon, parang tulog ang Diyos. Parang wala yung pabor ng ating Panginoon sa atin. And in all church, sa panahon na kung saan binubukol natin ang ating buhay sa mundo ito, may mga bagay-bagay na nangyayari. Amen. Habang dumadaan ang panahon. At kung babalikan natin ang panahon na tayo'y naging bata pa, at tayo'y naging kabataan, na ang pakiramdam natin ay hindi na magbabago yung ating kalakasan noon. But time to time, dumaan ang maraming taon, dumaan ang maraming oras. Ito na tayo. Yung dating magandang putis, nagiging kulubot na. Yung dating wapong itsura, unti-unti masasabi natin nagiging pangit na tayo. Yung dating napakalakas natin, masasabi na natin hindi na katulad mo. Dahil ang panahon, dumadaan yung mga kapatid na hindi natin minsan nababantayan. Pero meron akong sasabihin sa inyo na tamang panahon na gagawin ng Diyos sa atin sapagkat tayo ay nilikha ng ating Panginoon, sapagkat tayo ay ginawa ng ating Panginoon. It says in the book of Ecclesiastes, mga kapatid, He had made everything beautiful in His time. May mga panahon na tayo nakakaranas ng mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya. May mga trahedya sa buhay. May mga kalungkutan. And there's a pain sometimes na ating nararanasan. But I tell you for today, He had made everything
At kung pag-aaralan natin ang salita ng ating Panginoon in the book of Ecclesiastes chapter 3, from verse 1 to verse 11, lahat ng bagay ay may kapanahunan. Sabi ko nga kanina, nung ika'y bata pa, malakas pa ang iyong pakiramdam, malakas pa ang iyong katawan. From time to time, kung araw na kaming panahon, nakakaramdam ka na. Noong unang panahon, sarap uminom ng soft drinks. Dahil ang pakiramdam mo, hindi ka makakaramdam ng kapaliw ng soft drinks na yan. Marirealize mo lang na tumawa na yung laman loob ng bata nung hindi ka na makatayo at nalamihan mong kumain. Nalalaman mo na ngayon sa mga panahon na akala mo ang Panginoon naman ay lumipad ay walang bunga. Amen. O walang ibibigay sa atin pagdating ng panahon. Kaya ngayon, may maintenance ka na dahil tumataas na ang sugar level natin. Ang akala natin noon, walang bagay na mangyayari sa buhay natin pagdating ng panahon. Tandaan natin, bagamat ang sabi ng ating Panginoon, lahat ng bagay sa kanyang kapanahonan ay magiging maganda. Yes, magiging maganda po ang mga kapatid, ang lahat ng bagay na gagawin ng Diyos at ginawa ng Diyos. Kung mananatili tayo sa kanyang kabutihan, mananatili tayo sa kanyang mga salita, mananatili tayo na tumupad at gawin ang kanyang mga salita. And says mga kapatid, He made everything beautiful in His time. Yes. Nalilita naman tayo ng Diyos, walang karamdaman, walang sakit. Amen. Nilika tayo ng Diyos, amen, because of His grace and His favor. Amen. Kaya sa bawat buhay natin, lagi natin tatandaan. Amen. Lagi natin iisipin na tayo ay design ng ating Panginoon for His time. Tayo ay nilikha ng ating Panginoon, hindi na puto sa buhok. Hindi ka dahil sa boy. We are created by the design of God. Kaya yung design ng Diyos sa atin, huwag na natin tanongin. Bakit ganito yung design ng Diyos sa atin? Bakit ganito ang itsura? Bakit ganyan ang buhay ko? Lahat ng design ng Panginoon napakaganda. Bakit hindi ako kamukha ng Brother Renzo na napakagwapa? Kung lahat tayo kamukha natin si Brother Renzo, baka magkakamali si sister na sino si Renzo sa atin. Tama? Because God designed us unique. And His sight, we are beautiful in His time. Kaya pagdating ng panahon, mga kapatid, iisipin mo na may mga plano ang Diyos sa ating mga buhay na hindi natin nalalaman. Kaya masabi ko palagi, don't question God when God put a period. When you are question ng Panginoon, bakit nangyayari ito? Ilaglagay na ng period ng Diyos na ganyan ang buhay mo, ganyan ang design mo, ganyan ang inilagay mo para sa iyo. Kailangan maunawaan natin. We need to understand na tayo ay nilikha ng ating Panginoon. May design niya. Itong simbahan natin, may design. Ano yung tsura ng simbahan kung walang design? Wato ang buwas. Yung bubong, diretso lang. Amen. Kaysa buhay natin, mga kapatid, dumanahan tayo. Amen. Sa mga bagay-bagay na kung saan nire-reveal ng ating Panginoon
ma-appreciate kaya yung may bahay. I think, hindi niya pwede i-appreciate yun dahil hindi na sunod ka. Sila sa mga kapatid sa harap ng Diyos, may design na bawat isa sa atin. Dinesign tayo by His framework. Dinesign tayo ng Diyos na ayon sa kanyang plano. Kaya si Joseph na, in the book of Psalms, ay the book of Genesis chapter 37, may plano ang Diyos sa buhay ng Joseph. At sa kanyang unang edad, hindi niya alam ang plano ng Diyos. Sinabi ba ng Diyos sa kanya na pagdating ng panahon, pagdating ng chapter 47 in the book of Genesis, Joseph, magiging hari ka, magiging governor ka ng Egypt. Sinabi ba niyo? Hindi. Ang naging kay Joseph, mga kapatid, pinahirapan ng kanyang mga kapatid. Ibinenta, amen, kinurong, inalipin, pinagbintaan, pinahirapan, inakusahan. Hindi na naisip yung framework ng Panginoon kung bilang tao, iisipin natin yung nangyari kay Joseph. Hindi na malalaman, amen, kung ano yung naging plano ng Diyos sa kanya. Hindi niya maiisip pa kung ano yung plano ng Diyos sa kanya. Pero ang isip ni Joseph, mga kapatid, at wala nang nangyari sa ating buhay. I will trust Him because God has a framework for me. May plano ang Diyos sa aking hinaharap marahil sa kanyang kaisipan. Iisipin niya na kasama niya ang Diyos palagi sa kanyang buhay. Pero hindi na inisip magiging overlord siya sa iyo. Hindi na inisip na paghahalian niya, amen, ang Egypt. Ang nakita niya sa kanyang buhay, bagamat nahirap, bagamat nandun ako sa dungeon, bagamat naging nalipin ako ng Putipar, bagamat ang naging may akusasyon sa akin na ako'y nanggahasa sa kanyang asawa, bagamat pinahirapan ako, bagamat inuutusan ako, bagamat tinugulo ako, ang aking alam lang, kasama ko pa rin ang Diyos. Pero sa kanyang kaisipan, hindi niya naisip na siya'y kaaway ng Diyos na magiging governor ng Egypt. Sa buhay natin, hindi natin nalalaman, mga kapatid, na akala natin hanggang ganito na lang yung ating buhay, hanggang ganito na lang yung ating sitwasyon. But I tell you, church, hallelujah, kung sinabi ng Panginoon, and His time remains beautiful, mayroong bagay na nagkagawin ng Diyos sa atin, pagdating ng araw, ma-appreciate mo na meron pala ang plano ng Diyos sa atin. Kaya nga si Sister Ruth, sabi niya, hindi ko alam kung ano plano ng Diyos. But she prayed and prayed and prayed and prayed. Pero walang nangyayari. And sometimes you heard the preaching, the prophetic word. Pero parang, she questioned God. Totoo kaya itong propeta ito? Totoo kaya yung sinasabi niya? You know, sometimes mga kapatid, yung ating trust sa Panginoon nawawala. Yan ang katotohanan. Pag nasa panahon tayo, amen, ng mga nangailangan, parang nawawala yung tiwala natin sa Diyos. Parang sinasabi natin, nasaan ang Diyos, bakit iniwan na niya ako? Nasaan ang Diyos, bakit parang wala na siya? Parang hindi ko na nararamdaman ang Diyos sa buhay ko. Kung pag-aaralan natin, mga kapatid, ang kanyang salita, we reminded us that time is
inilagay ng Diyos sa kanyang kaisipan. Sa kanyang panaginip noong nasa murang edad, meron at merong lamang Diyos sa kanyang buhay. Siguro sa atin may mga panaginip tayo, inilagay ng Diyos na hindi na natin alam ngayon. Ang masasabi ko na lang na pagdating ng araw, inilibig ng Diyos yung panaginip na yan, ito pala yung panaginip ko. Ito pala yung plano ng Diyos. Just like Joseph, inilibig ng Diyos yung kanyang panaginip na kung saan yung luko, inayin ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, na kung saan siya ay maghahari sa kanila. At naisip ang inilibig ng Diyos yung panaginip sa panahon na siya ay dumaan sa proseso ng ating Panginoon. Time of process. Wala pong on the spot. Ibinigay. Pinanod na ng Panginoon si David. Sabi ni Samuel, Jesse, alam mo yung isang anak mo magiging hari. Nung inamin pa ng propeta si David, hari na ba siya? Dumaan pa ng maraming proseso. Dumaan ang panahon na siya'y papatayin. Dumaan ang panahon na si David ay hinahangin. Dumaan ang mga panahon na si David ay nagtatago. Dumaan sa kanyang panahon na siya'y nagtatakot na mamatay. Hindi ba niya inisip? Hindi ba niya sinabi? At yung magiging hari ng Israel? But in the process of time, amen, mapupulfill lang yun sa panahon na ibibigay na ng Diyos. Because in His time is not our time. Sa panahon ng Panginoon, sa oras ng Panginoon, hindi natin alam yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya bilang tao, nagtatanong tayo, why? It is because hindi natin alam yung talagang naging plano, magiging plano ng Diyos. Minsan tinatawag na tayo pupunta sa simbahan. Ayaw na natin magpakita sa simbahan. Amen. Hindi na natin nalalaman, nare-recognize, hindi na natin naiintindihan yung design ng Panginoon na plano na sa buhay natin. Bakit naghihirap ako? Naghihirap ko naman ako sa Panginoon. Bakit ako nagkukulang? Bakit wala akong may sign? Bakit wala akong pambayad? Bakit wala akong pang-shopping? We cannot understand what God designed in us. Minsan tatanong tayo, bakit Panginoon, nananalangin naman ako, I pray that you are my God and you can provide all my needs according to your words. May isang balo na itong balo ko, Kristiyano siya. Matagal ko kanyang pananampalataya. She prayed every day, nananalangin kong widow. Amen. At dumating yung time na wala na siyang kapera-pera, wala na siyang gagamitin, wala na siyang makakain. Nanalangin itong bago. Di ba?
bibili niya. Ako ang nag-shopping dyan, ibibigay ko lang sa'yo. Sabi ng babae, salamat pa rin, Panginoon! Kinamit mo ang demonyo para ibutay mo yung pangangailangan ko. Kasi ang atis, hindi ko niniwala sa Diyos. Buti nga, may mga naniniwala sa Diyos. But did you know, church? Amen. In God's perfect time, amen, kayang gawin ng Diyos. When God sees a plan to make the devil work for you, kayang gawin ng Diyos yan, na gamitin ang demonyo para i-provide yung pangangailangan mo. Isabi ng babae, salamat! Ginamit mo ang demonyo na may provide. Sabi ng lapis, para may mali. Did you know, church? Sa buhay natin, in God's perfect time, makikita natin yung plan ng Diyos sa buhay natin. Hindi po basta-basta na plan ng Diyos sa ating mga kapatid. Amen. Kung madi-discover mo, amen, when you discover the beauty of God's plan in our lives. Paano? How? Kapag nandun ka na sa tamang oras na inilagay ng Diyos. Eh, sabi ni Sister Ruth, Sister Ruth, amen, gagawin ito po dahil napakaganda sa tagilig. Napakaganda sa pakiramdam na kapag sinasagot ng Diyos yung ating mga panalangin at nakikita natin yung provision ng ating Panginoon at na-discover natin na ito pala ang plano ng ating Panginoon and we can see the beauty of God's plan in our lives. Amen. Minsan mga kapatid, parang pinipili lang ng Diyos ang kanyang pinagbibigyan. Hindi po. God has to respect our person. Hindi siya iba. Hindi iba yung Diyos niya. Hindi ka iba. Hindi iba yung Diyos niya. Iisa po yung Diyos natin. Kung nakaya niya ibigay doon, ibibigay din niya yung para sa iyo. In God's fullness time. Just wait. Wait and wait and wait. Pastor, ang tagal ko na naghihintay. Hindi mo ba alam? Si Abraham, 25 years. He's waiting for his son. Napatawa pa na yung kanyang asawa. Sino asawa ng Abraham? Si Sarah. At the age of 75, 65 si Sarah, 10 taon na nagawag nila. Nung bumaba ang anghel, sabi ng anghel kay Abraham, magdadalang tayo ang asawa mo. Sino 65 diba? Ano tawag mo na yan? 68. Tayo na tawag lang ibaba tayo. 2023. 22. Tama? Kasi hindi ganun sa akin. When the angel of the Lord came to Abraham, sabi ng anghel, ikaw, Sarah, kung asawa mo, magdadalang ka. Sister Lourdes, anong pakiramdam mo kung sasabihin ng anghel, bago ko isa? Sabi nila, malubulag ka, diba? Na may kasamang pagtawa. Tama? Sister, tayo nagsimulan. But that is the promise of God. Dumating yung time. Sinitilan na si Abraham. Sino sinitilan ka na dito?
65 na babae na hindi ko nag-menopause din ka. But the angel of God even speak to Abraham, your wife, 10 years. Wow! Napatawa si Sarah. Sabi niya, oo, siyempre, ako nabubuhay na ako. But take note. When we are embracing God's plan and God's time, God will fulfill His promise. At the age of 90, ilan si Sarah? Si Abraham, 90 taon na, ano si Sarah? Ha? Siyempre, sa pulo, Abraham, ka. Siguro, kung si Sarah, awat pa yun. Awat pa yun. Kasama na din ang lugar ng iyong kanya, bakit na ako? Amen. Wala ba naman anak? Amen. At the age of 89, 99, pinawan ni Abraham. But at the age of 80, or 86 something, sabi ni Sarah, dedikarin niya ang Diyos yung kahang matumpara. Anak ang nagkaan ni Hagar rin. Putulang nagkaan ni Hagar, tapos mapulpil, dedikarin. Sino ni Hagar, dedikarin na. Sa madaling sabi, nagkaanak si Abraham kay Hagar. Tinawag niya ang Ismael. Sabi ni Sarah, may anak ka na, yan na yung parang ng Diyos. Pero kung sabi naman ni Panginoon, hindi ko yan plano. That's not my design for you, Abraham. My design is Sarah can bear a son. Comes from you and her, not comes from Hagar. 89 taon na ang beautiful ni Sarah di Salawari. Wala na nakaya Abraham ang pilot ko ng kalalakan na sa mga na nakaslang maripin na ako. Nalipot na Abraham na nagminaw sa akin. Ang magustuhan ko na. At the age of 90, si Sarah na. Ilang taon si Abraham? 100 years old. Isipin mo, yung kanyang pangalan 75 years old, nung pinanabuhan sila ng anak, ngayon 100 years, 75 years, mga kapatid, na naghintay ang mga sawi. Sa kagaya ng panahon, meron siyang anak at kailangan dahil hindi nakahintay sa plano ng Diyos. After 25 years, ipinagkaloob ng ating bayon yung kanyang pangako dahil yun yung design ng Diyos sa kanilang mga buhay. When we discover in the community of the plan of God, nakita nila na ito pala yung plano ng Diyos. Nakita nila na ito pala yung gagawin ng ating Panginoon. At nasabi nila, wow!
mabigat ka pa ng 100, kaya pa rin i-deliver yan dahil sa plano ng Diyos sa buhay. Kaya kahit sa tagal ng panahon na ikaw ay nananalangin, Sister Ruth, ilang buwan na ikaw ay naghihintay, I tell you, when God is proud, makikita mo na ngayon na execute pa ng Lord sa puso mo, sa Diyos ngayon, dahil inilagay ng Diyos yung bagay na yan, don't question more, amen, sa Panginoon, kapag naglagay siya ng period, dahil yung period na yan, doon na ipapakita yung plano ng Diyos sa buhay mo, na ito yung magandang plano ng Diyos sa'yo. And minsan mga kapatid, yung bagay na nangyari, yung encouragement sa kanyang asawa, sabi niya, Abraham, pagkakaano ka, plano ng Diyos yan eh. Pero yan! Sabi niya, malaki na yung anak ko ay ang ginagalit wala pa. Pero yung pinagkaloob na ng Diyos, siya may sabi, ito ba yung plano ng Diyos? In the process of time, mga kapatid, sometimes we fail. Sometimes, nakakaroon tayo ng mga pain. Nakakaroon tayo ng kalungkutan. Hanggang ngayon wala pa yung promise ng Panginoon. Hanggang ngayon wala pa yung pinapanalangin mo sa Panginoon. Hanggang ngayon wala pa yung sagot ng nilulunod mo sa Panginoon. Just wait. Kung ang Panginoon pinangabuhay si Abraham for 25 years, the word building, and they can see the beauty of God's plan for them. Same sa buhay ng bawat isa sa atin. Panghawakan mo lang yung tiwala mo sa Panginoon. Panghawakan mo lang yung plano ng ating Panginoon. In God's perfect time, ibibigay ng ating Panginoon. His plan, amen, are fulfilled. His promises are realized. His purpose are accomplished. Sa buhay natin, magiging maayos lahat, magiging maganda lahat, magiging smooth lahat,
mayroong mga bagay-bagay na naghihintay sa buhay. Everything, there is a season. Season mo ngayon. Season mo ngayon. Season mo ngayon. Darating ang araw, magiging season din. Dahil isa yung Diyos na ating pinaglilingkuran na kapag pinaghahawakan natin ang kanyang pangako, tingnan na nakikita mo yung plano ng Diyos. Darating man yung mga struggle sa buhay mo. Darating man yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo. But I tell you, when you keep the word of God, when you obey the word of God, I tell you, the fulfilling of His promise, God will give it to you. Glory! Kaya buhay natin huwag tayong mabahala. In God's perfect time, in God's perfect time, in God's perfect time, ibibigay yan ng Diyos. Ibibigay yan ng Diyos. Dahil yan ang kanyang pangako sa iyo. Amen. Hallelujah. Isaiah chapter 40 verse 31. Malapit na ako matapos. Isaiah chapter 40. When God says, but they that wait upon the Lord. Wow. Hallelujah. Shall renew their strength, because God sees you when you are in the struggle time. Yeah. Nakikita ka ng Diyos na struggle ka. Kaya sabi niya, He shall renew your strength. Sa panahon na pinaghihinaan ka, sa panahon na dinisayos ka, I tell you, God will renew your strength. Amen. Yung panahon na hindi ka na makatayo. Yung panahon na hindi ka na makalakad. Yung panahon na hindi ka na makalipad. I tell you, church, they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. I tell you, sa panahon na pinaghihinaan ka, the Lord will give us His strength. Yeah. Hallelujah. Isang bagay na napakaganda sa buhay natin. In faith, God will sustain power. Amen. Ibibigay yan ng Diyos dahil nakita niya na ikaw ay tumatay pa rin sa kanyang mga pangako. The ability to run without weariness. Nagpapatuloy ka pa rin na hindi na nag-aalala kahit marami ng problema sa buhay mo. Nagpapatuloy ka pa rin nagpupuri. Nagpapatuloy ka pa rin sumasamba. Nagpapatuloy ka pa rin tumataas sa iyong mga kamay para sa Kanya. No worries, mga kapatid.
in God's perfect time, ibibigay yan ng Diyos para sa iyo. Tayo mo ngayon, lahat ng bagay na nangyayari in His fullness of time. Pastor, wala pang bintana in His fullness of time. Mayroon tayong pag-asa. Mayroon tayong Diyos, mga kapatid, na nararamdaman natin dito. Mayroon tayong Diyos na nagbibigay sa atin dito. Mayroon tayong Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Don't lose your hope! Mayroon pag-asa sa Diyos in God's perfect time! Yeah. 25 years. Nagbibigay ko eh. Abraham. For almost ilang taon ang ginugol ni Joseph. Ilang taon ang pinagdaan ni David para maging hari, para maging gobernador, para maging pagpaparay ng Diyos. In the fullness of time. Not to worry. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Hanggang ikaw ay nakasama sa presensya ng Diyos. Wala kang dapat alalahanin because God is in control. Ano man yung bagay na nagagawa ng Diyos sa iyo, ibigay mo lang sa Kanya. Bakit? Siya ang bahala sa buhay mo. In God's perfect time. Now, ako magkakaroon ko sa aking mga anak. In God's perfect time, ang tanong, ano yung bagay na lagi mong pinapanalangin? Na hanggang yun, hindi mo pa nauunawaan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa. I tell you, church, sa araw na ito, kailangan natin maintindihan yung design ng Panginoon sa atin. We need to understand this and embracing the time na ibibigay ng Diyos at pagdating ng araw, you can discover, wow, this is it. Ito yung panalangin ko. Kung paano mo binigay sa Kanya, alam mo, ibibigay mo rin sa akin. Kung paano na-fulfill sa Kanya, mangyayari din sa akin. Be faithful unto God and trust in Him. Someday, somehow, we can see the beauty of God's plan and God's perfect time, and we can say, the Lord is good. The Lord is good. The Lord is good. The Lord is good. Because in God's perfect time, He can fulfill all His promise upon you. Ibibigay niya ng Diyos yung kanyang mga pangako sa buhay mo. Shall we all stand? Alam niyo, may isang susi kung bakit yung bagay binigay ng Diyos sa mga tao niya. Dahil yung mga tao niya, alam nilang puya sumama sa Kanya. Nung ipinagkaloob kay David yung kingship, umubula siya knows how to worship God. Ang sabi ng Biblia, laging nagpupuri yan sa David. Nagpapasalamat because the fulfilling of his kingship that God promised to him nangyari ka. Pagdating kay Joseph, marunong lang sumama si Joseph sa kanya. Ito ang napakagandang nangyari sa kanya. Nung na-challenge ang
may isang governor sa Egypt. Nung sinabi ng Pero, ikaw, Joseph, magiging governor ka, paghaharian mo ang syudad ng Egypt. Isa lang ang bagay sa sasabihin ko. Mas mataas pa rin ako sa'yo. Mas mataas pa rin ako sa'yo. Pero sabi ni Joseph, Amen, dahil ang plano ng Panginoon, walang problema. Dahil sa paningin at sa isip ko, sa puso ko, may mas mataas na yun, yung Diyos na aking sinasamba hanggang sa ngayon. Dumating ang time kay Abraham. Nung sinabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, ito na yung pangako sa'yo. Nakita ko na yung puso ko, na even your son, you will offer to me. Na kahit yung anak mo, hindi ka nagalilang na ihandog sa nakita ko yung puso ko, dahil alam ko paano ka sumama sa akin. Sa tingin ko ba, mga kapatid, ganun-ganun na nakadali ang pagsama sa Panginoon. Kung bakit ibigay ng Diyos sa kanila yung mga bagay na yun, yung plan na dinesign ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, ito ang tinitingnan ng Diyos. Paano natin panghawakan at gawin yung nararapat para sa mga. Kapag binigay ko ba yung promise na yan, may tatasan ko ba yung kamay mo sa akin? Kapag binigay ko ba yung hinihingi mo yan, kaya mo pa ako pag-ipunan. Kung ibibigay ko yung bagay na yan sa'yo, kaya mo ba kumiyar sa akin? I tell you, if we embrace the plan and the time of God, we can realize the beauty of His creation. He had made everything beautiful in His time. In His time, makikita mo, wow, napakagaling. Yung hinihingi mo ay pinagkaloob ng Diyos. Parehas pa yung tayong bagay na ginagawa mo na humihingi ka sa. Nung nakita mo na na-fulfill na kanila, parehas din tayong bagay na ginagawa mo na humihingi ka sa. Sabi na Panginoon, ibibigay ko sa iyo. But I'm sure, hindi magbabago ang tiwala mo sa akin. Hindi magbabago ang nililindog ko sa akin. When Abraham, when Abraham, when David, when Joseph, ibigay ni Diyos yung bagay sa kanila. Hindi nabawasan. Pagpus lumalim ang kanilang relasyon sa Panginoon. Hanggang dumating yung kanilang kamatayan, they worship and sacrifice sa Panginoon dahil naramdaman nila ang kabutihan at ang grasya ng Diyos sa kanilang mga buhay.
Oh,